Ito yung lagi kong ginagawa, araw-araw, naglalakad lang papuntang work. O diba? Dahil maganda ang tanawin, maganda yung madadaanan ko, mas gustuhin kong maglalakad. Ayan, may dumaang eroplano. Ayan, napakagandang daanan ito. Dahil para siyang park, walang tao, tahimik, nakaka-fresh kasi may mga ibon akong naririnig. O diba? So, ang nilalakad ko araw-araw papunta ng work at pauwi nasa mga isang oras. So, mga 30 minutes ang papunta tapos pag-uwi. 30 minutes din. Oo, ganun siya. Ganun lang siya kalapit. Pero matyaga akong maglakad kaysa mag-commute, sumakay ng bus. At least makatipid ka pa. O, di ba? Ang ganda ng sun. Palubog na siya. So nakakatuwa guys kasi paminsan-minsan lang kaming nakakauwi ng medyo maliwanag pa. Ayan, nasisilayan ko pa ang mga araw. Nasisilayan ko ang araw. Ang saya. O, di ba? So nasa kagubatan po tayo. Ito po yung buhay ko sa Japan. Sa loob ng katagalan. Ilang years na ba ako dito? So ang buhay guys, pag nasa ibang bansa ka, gusto mong gawin lahat. Ayan, nagawa ko na siguro lahat. Yung paglalakad, sa bagay 30 minutes sabi nila, malapit lang. Pero kahit maulan, kahit sobrang init, kasama na yung snow dyan kasi may winter dito. Pag nag-winter, malamig, naglalakad pa rin ako. Oo, yun yung kasabihan. Walang inuurungan. Pag gusto, hala sige, gagawin mo. At least tipid sa bus, tipid sa car, kung magsasakyan ka, traffic pa, mas gustuhin ko pa rin maglakad. Araw-araw yan guys. Ilang taon na ako rito. Ayan. So, ipon-ipunin mo yung pamasahe mo araw-araw, papunta at pabalik. Malaki-laki rin yun. So, tiyaga lang talaga. Oo, maganda pa sa heart yung naglalakad. Naaarawan ka pa. Ayan, yun yung ginagawa ko araw-araw. Ayan, minsan tatakbuhin ko yan pag medyo nakakalimutan kong magdala ng payong pag umulan. Ayan, survival. So ilang minutes ako maglalakad mula work hanggang bahay, nasa 30 minutes. Oo, minsan pag may overtime kami, maglalakad pa rin ako. 7:30 ng gabi matatapos, minsan 8:30 uwi ng bahay. Napakadilim ng daan. May madadaanan kang masasabi mong nasa bundok. Napakadilim. So hindi kasi katulad dito sa Pilipinas na may mga ilaw sa poste, kahit saan ka may liwanag. Dito kasi wala talagang ilaw. So nasanay na ako na ganun ang dinadaanan ko. Safe naman, malinis, hindi naman nakakatakot, hindi rin ako natatakot. Oo, pero minsan pag nagmamadali ka na, nawalan ka na ng takot. Yan. Eto, ilang minutes pa lang ako naglalakad. So ito na yung lakad kong pinakamabilis. Yan na yan. Yun na yung lakad kong
Pagbilisan ko yan, takbo na. Oo. Maiksi lang yung pako eh. Ayan guys, pag nag-abroad ka, lalo na pag wala kang sasakyan, ayoko kasing mag-bike. Mas gustuhin ko pa rin maglakad. Yung iba nagpa-bike. Ayan naman, pangalawang airplane na yan. Kanina pa yan, paglabas namin sa work, may mga dumadaan talagang ganyan. So ayan, ganun siya. Safe naman siya guys. Minsan umuupo ako dyan. May upuan din dito sa dinadaanan ko. Minsan upo muna ako, hihinga muna ako, magmuni-muni muna ako. Ayan. Minsan nag-iingat din dito pag pag dumadaan. Kasi may mga sasakyan na sumasalubong. Medyo maliit lang yung daanan. Ayan. Diba guys? Pag nag-abroad tayo, diba? Yung mga hindi nakaranas na nasa abroad, masasabi lang na masarap, mabuti pa sila nasa abroad. Guys, minsan masasabi ko rin, mabuti pa sila nasa Pilipinas. Hindi ko guys, nasa Pilipinas ka. Hindi ko tumulong ka. Lalo na pag medyo alanganin, masama, may naramdaman kang hindi maganda. Parang sabihin mo, laban, kaya mo yan. Sayang isang araw, wala kang sasahurin. Ganun kami guys. Mahirap pag nang ibang bansa ka. Yung iniisip nila may pera kasi nasa ibang bansa. Yes, kung magtatrabaho ka talaga, kasi wala ka namang pambayad ng bahay mo, pambili ng pagkain mo, wala rin namang nagbibigay sa'yo dito na sabihin, ito pagkain mo, ito ulam mo. Ibang iba dito guys. Kaysa nasa Pilipinas ka lang, pwede kang tawagin na maghapunan sa kapitbahay, mananghalian, mang-snack. Dito guys, sa abroad, wala. Kaya kung hindi ka kikilos, hindi ka magtatrabaho dito guys, walang mangyayari sa buhay namin. Madali lang isipin na nasa abroad, may pera yan, hindi na bibigay. No, hindi wala nga akong ibig. Ginawa ko na yung umaga at gabi. Magtrabaho halos 24 hours nag-work kasi kailangan ng pera. Obligasyon sa Pilipinas, yun tayo. Kasi kung nagtipid kami, nagtipid ako, kung walang obligasyon, baka malaki ng bahay ko ngayon eh. Baka may ipon na ako. Pero dahil iniisip mo ang pamilya mo, hala sige, trabaho ka lang kasi may obligasyon. Masarap tumulong. Napakasarap. Sabihin mo, wow, at least ang problema nila na-solve. Pero ang problema namin dito, hindi namin masusolve. Dahil hindi lang kami ang nag-iisip. Hindi lang sarili namin ang nag-iisip. Yan ang totoo guys. Ayan yung trabaho ko araw-araw, ilang years na ako sa Japan. Hindi ka makauwi sa Pilipinas dahil wala akong naipon. Diba? Sinong makarelate dyan? Alam ko may makaka-relate dito.
Maraming mga nagtatrabaho, nag-abroad, na sa bandang huli, wala ring nangyayari. Dahil isang pamilya, isang miyembro, dalawang miyembro, hindi, sa isang pamilya, isa o dalawang dalawang anak lang ang nasa abroad o isa. Lahat yan, hihilain ng pamilya yan, hingian ng hingian yan. Porque nasa abroad, hingian ka ng hingian. Lahat dun, nang gustong ihingi, may presyo pa yan. Naku po, paano naman kami makakabangon yan? Nahila naman kayo ng hila. Diba? Dapat nga, unahin muna namin ang sarili namin. Kasi pag umangat na kami, gumanda na ang buhay namin, ayun, matutulungan na kayo. Pero hindi, umpisa pa lang. Nag-umpisa ka pa lang, hinihila ka na pababa. O hanggang ngayon, patanda ka na sa abroad, lalo na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan yung lakas. Pero sige pa rin. Kasi ang iniisip, nasa abroad. Nasa abroad kasi may pera. Mas masarap pang tumira sa Pilipinas matulala kaysa dito ka matulala. Nakakapagod ang mag-abroad, guys. Dahil wala naman kaming iniisip dito. Kundi trabaho lang talaga. Hindi ka nga makapaglakwatsya eh. Pag naglakwatsya ka ng isang araw, pumorma ka, mag-picture ka, maya-maya may nag-mail na. Pautang. May pera ka ba? Naku po, sorry. Sorry po. Dahil maraming masasaktan at may masasaktan sa sinasabi ko. Pero yun naman ang totoo, guys eh. Yun ang realidad. Totoong buhay yan, nangyayari yan. Hindi lang naman siguro hindi lang siguro ako lang ang nakaranas ng ganyan. Pero maswerte at bilib ako doon sa may mga pamilya na hindi inaasahan yung kapatid, hindi inaasahan yung anak. Bilib ako doon. Makakabangon ka talaga. Pero kung ikaw lang nag-abroad na lahat, pinasan mo, may anak ka pa. Lalo na ako, single mother ako. Ginawa ko ng lahat. Lang tumulong. Ako na yung babae, ako na yung lalaki. Tapos may manghihingi pa sa'yo, may nagmamakaawa pa, may mangungutang pa, Diyos ko Lord. Masarap tumulong mulat sa pool, lahat ginawa ko na, tumulong, nagbigay, dahil maawain nga tayo. Pero huwag naman sobra. Ayan no. Naglalakad na nga lang ako para makasave ako sa pamasahe, para maging healthy ako, para makapagtrabaho pa. Walang hilaan. Kawawa naman yung pamilya nyo, nagtatrabaho, iniisip nyo maraming pera. Trabaho po ang pinunta namin rito. Paano pag hindi na kami kayang magtrabaho? Di wala din kaming pera, wala pa kaming ipon. Walang hilaan. Kayo, may nasa Pilipinas kayo, mag-isip din kayo. Kanya-kanya ang buhay natin. Hindi porke may abroad kayong pamilya, aasa kayo, bubuhayin kayo dyan sa Pilipinas. Huwag ganun. Dapat nga may give and take kayo. Hayaan nyo yung pamilya yung nag-abroad na gumanda ang buhay niya. Yung nakikita nyo talagang gumanda na yung buhay. Ayun na. Hindi yung nag-umpisa pa lang, hingi kayo ng hingi. Banat. Utang, walang bayad. Pag may pera, hindi ka nga maalala. Sakit. Dagdag pa ng problema mo yun. Ang daming problema namin dito. Single mother. Nagtatrabaho araw at gabi. Pero sila dyan, kayo tulog. Sarap pa ng tulog nyo kung ano-ano pang mga happenings nyo dyan. Wala kaming happenings dito sa abroad, akala nyo. Ayan, nakailang lakad na to, ilang minutes na to.
malayo-layo na. So, nasa mga 3/4 na akong naglalakad mula sa work. Kumuha ako ng video ng mismong nakalakad na rin ako ng mga almost 7 minutes. Oo, nag-enjoy lang ako sa paglalakad kasi maaraw, hindi siya masyadong malamig, at pinauwi kami ng maaga. So, hindi kami laging umuwi ng may araw, may liwanag. Puro talaga madilim na, gabi na, lubog ng araw. So, ito yung istorya ng buhay ko. Napakatagal ko na rito sa Japan. Pero, nangangarap pa rin makabangon. Diba guys? Magtrabaho muna kami, pagandahin mo na ang buhay namin. Bago kayo. Yun dapat ang namin. Pero hindi. Dahil iniisip, nauna ang pamilya kaysa sarili kong buhay. O, diba? Oo. Ayan yung school ng anak ko. Nung elementary siya. Ayan. Napakasarap yung may trabaho ka kasi makakatulong ka. Pero yung abuso na, kunting bagay hingi, kunting bagay utang, yung utang na yan, kailang utang na yan, thank you na lang yun. Hindi ko naman sinisingil yun. Pag meron ako guys, tutulong ako. Pasensya na kung nailabas ko yung nararamdaman ko. Wala naman akong mapagsabihan. Dito na lang sa social media. Wala naman akong mapagkwentuhan kasi yung kwentuhan mo dito may mga problema din. Pare-pareho lang. So, dito na lang sa social media. Ayan na. Dapat mag-isip kayo, no? Para meron din kayo maging nyo. Kinabukasan nyo. Huwag kayong umasa. Huwag kayong umasa sa pamilya nyo. Kawawa din naman yung mga nagtatrabaho. Dahil may mga anak din sila, may pamilya din. O, diba? Pag nagsalita ka kasi sasabihin, puro salita, masasakit, ganito, ganyan. Ano ba naman ang gagawin ko, Siyempre, para makapag-isip naman kayo. Hindi puro na lang umaasa. Yung asa talaga hindi nawawala, yung asa. Porque may kapatid sa abroad, asa, bubuhayin. Naku po. Nag-ahangad kayo ng bubuhayin kayo, may mga sarili kayong pamilya, may mga anak. Sikap. Ba't kayo nag-aasawa na hindi nyo kaya? Tapos umasa kayo dun sa mga kapamilya nyo, sa mga kapatid nyo na nasa abroad. Nag-asawa kayo, hindi nyo pala kaya. Ayan, ito yung nilalakad ko araw-araw. Araw at gabi yan. Masarap lang isipin na sa ibang bansa. Pero yung mga nasa ibang bansang naninirahan, nagtatrabaho, naku po, hindi nyo lang alam kung ano yung totoong buhay namin dito. Magdasal na lang kami, nagdadasal na lang kami, nagdasal na lang ako na bibigyan pa ako ng kalakasan. Dahil puro din kami problema dito. Residents kami dito, nagbabayad ng bahay. Hindi naman kami OFW na buti pa yung helper, may libreng bahay. Minsan libre pa ng food, may allowance pa. Kami hindi. Mahirap din ang buhay ko. Kung meron ako, di ako madamot, nagbibigay ng kusa. Hindi na ako kailangang hingian pa. Inaalok ko na lang kusa kung meron ako. Minsan masasabi mo na lang ilusban mo na lahat ng... Minsan sarap tumira ng walang signal, yung hindi ka na makukontak. Yan ang totoo guys. Kasi minsan gusto rin naming manahimik. Wala kaming araw na hindi iniisip ang problema. Bayaran, pagkain.
Puro lang pansarili yung mga pinag-iisip nyo dyan. Kunting bagay, wala kayong naipon, nagtatrabaho kayo. Diba? Sa pamilya ko to guys ha, dito ko na lang nilabas, wala akong mapagsabihan. Minsan kasi may pamilya tayo na sobrang expectations sa mga nag-abroad, pero nung wala kang pera, ang daming sinasabi. Yung ikaw na ay meron, umaasa na. Diba guys? Malapit na ako sa bahay ko. Minsan lang ako nagbablog, minsan lang akong nag-upload. Sa sobrang busy ko na nga. Kasi kung sabayin ko yung vlog, sabayin ko lahat. Naku po. So, siguro, uumpisahan ko na ngang mag-vlog ulit. Vlog pa more. Yun lang naman guys, yun lang yung gusto kong sabihin. Yung mawala kang mapagsabihan dito. Kaya i-social media mo na lang ang buhay mo. Na social ba? Social ba? Oo. Ganun guys, no? May families dyan. Ingat kayo. Malapit na ako sa bahay. Ayan. So ito yung nilalakad ko araw-araw para mabuhay. Para makabili ng bigas ba? Makabayad ng bahay. Yan, yung mga bayaran dito napakarami. Buti may boses na ako kasi nawalan ako ng boses nung nakaraan. Makating lalamunan ko. So ayan na siya. So mga ilang minutes na lang ito. Siguro nasa mga 5 minutes. Oo. So malapit-lapit na. So hanggang dito na lang tayo. At pasensya na kung nailabas ko. Marami pa akong ilalabas. Charot. Ayan, makaka-relate kayo ng konti sa mga bagay-bagay na napagdadaanan natin. Oo, so good luck na lang. Good luck, Joy. Ay, charot. Good luck sa akin. Sana bigyan pa ako ng napakalakas. Maging powerful talaga. Ayan. Para lahat magagampanan ko yung mga dapat kong gampanan. Sige, sa inyo na yung lakas ko. Yun guys. Oo, mahirap mabuhay. Kaya kailangan talagang sikap at tiyaga lang. And pray na hindi tayo magkakasakit guys. Maraming umaasa. Pero walang hilaan. Pagkaya lang. Pagkaya lang. Yun lang po ang pag hindi matulungan, huwag sumama ang loob. Dahil ang buhay talagang hindi naman tayo pinagpala ng sobra-sobra. So, ito lang ang masasabi ko. So, sa ulitin ulit. Ayan, God bless you guys. Salamat.